Come and be inspired as we worship together and learn from God's Word. Invite your family and friends and experience the joy, peace, and guidance that only Christ can give. Please join us and listen to the life-changing Word of God shared at Victorious Life Church. Amen. Natutuwa ako sa mga awiting ating kinanta. Napaka-sarap awitin, purihin ng Panginoon. Yung hinahamon natin ng Diyos na buksan ang ating mga mata sa mga bagay na, alam niya, yung hindi kayang kitain. No? Yung hindi kayang makita ng sanlibutan ito. Amen. Napakasarap ng pakiramdam na yung presensya ng Diyos, naranasan mo, nararamdaman mo, no? And the more that you have, nagdaraan ka sa mga problema, sitwasyon ng buhay na hindi mo kayang dalhin, doon masarap umawit ng papuring awit sa Panginoon. Tama? Amen. Hindi yung depressed ka, hindi yung dahil umaawit ka sa Panginoon dahil naniniwala kang may gagawin ng Diyos. Tama? Amen. Sino po naniniwala may gagawin ng Diyos sa kanyang buhay? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin isang malakas na palakpak. Hallelujah. Amen. And today is another chapter na naman ng 2026 natin. Amen. And tuwing ako'y tatayo rito, Pastor, bagong buwan na naman. Lagi tayo nagka-count ng panahon, ng buwan, ng taon, na kung saan. Alam niyo, there are 24 hours a day. Amen? 365 days in a year. You know? Kung titingnan niyo, every count ng araw na ito, di ba? Pansinin niyo ang biyaya ng Diyos. Ilang biyaya ang inyo natatanggap na higit pa doon sa ibinibigay ng Panginoon sa inyong buhay. Ibig sabihin, sa araw na dumarating sa inyong buhay. Amen? Yung biyaya ng Diyos tuloy-tuloy. Amen? Umulan, umaraw, may biyaya ang Diyos. Tama? Uminit, kumulog, kumidlat, may biyaya ang Diyos. And how much more kung lagi kang nag-aabide or nandun ka sa presensya ng Panginoon. Amen? Naalala ko, Psalms 23:6, sinong makakalam? Sabi doon, surely goodness and mercy will follow all the days of my life that I may dwell, na nasain natin, na lagi tayo nasa presensya ng Panginoon. Amen. Yung goodness at mercy, hindi natin makakamtan sa labas, sa anumang kalagayan na mayroon ang sitwasyon, ang mundong ito, kundi sa presensya lamang ng Panginoon. At sino yung mga nasa presensya ng Panginoon? Taas ang kamay. Amen. Yung mga tumalima, tumanggap at nanalig sa ating Panginoon, sumampalataya na siya ang Panginoong Jesus na tumubos ng kasalanan nating lahat. Amen? Okay. So again, sa pag-aaral natin ng ating aralin, medyo mahaba yung ating pag-aaral. Yung journey natin dito sa aralin nito, masyadong napakalawak. Alam niyo po yun? Kumbaga sa dagat, hindi niyo pantanaw yung edge. Hindi niyo maabot kung nasaan ang hangganan ng dulo nito. Amen? Tumalaw na ba kayo sa langit? Tiningnan niyo na ba ang langit, ang kalangitan? Nasaan kaya ang sulok nito? Nasaan kaya ang hangganan nito? No? Nausisan niyo na ba yun? Napansin, nabigyan niyo naman ng pansin ito. No? But anyway, maganda po yung ating pag-aaral nito. And here is our theme for this month. No? Lastly, siguro 2 months past, pinag-aaralan natin yung God's heart
for the lost. No? Yung pinag-aralan natin, nasa ang puso ng Diyos sa mga nangawawala, sa mga nalilipol, sa mga hindi alam, walang direksyon ang buhay. So, we encourage everyone that we have a part for them. No? Meron tayong parte sa kanilang buhay. Ano po yun? Yung share ang pagmamahal, ang pag-ibig ng Panginoong Yesus. Tama po ba? Heart for the lost. Yun po yung natutunan natin. At pangalawang buwan na sumunod ay yung heart for the nation. No? Ipinaalala sa atin that these teachings ng mga pag-aaral na ito ay pinaalala sa atin that we are also having a big part in our community, in our society, in every person's around, no? At higit sa lahat, yung mga meron sa ating bansa. Amen po ba? Are you aware what's really happening to our country? Amen? Sino po rito nababother na? No? Nagpapagawa ng racket. Yan, ang ating pamahalaan. Grabe, anong racket? Ibang usapin yata ang pastor. No? Parang saan pupunta ang bansa? Saan pupunta ang ating mundo? Bakit nagawa ng racket? No? But anyway, hindi po yan pag-uusapan natin. No? Okay? So, papunta tayo sa mga bagay na hindi abot at hindi naaabot ng ating especially kaalaman o karunungan na inihahatid ng Panginoon. Handa na po ba kayo? And this time, ito po yung pinag-aaral natin, yung responding to God's generous heart. Do you believe na mayroong napaka-generous o napaka-generous ng puso ng Panginoon sa atin? Amen po ba? Do you believe that God's heart, nasumpungan natin na grabe pala ang Panginoon, napakayaman. Alam niyo po ba yun? Mayaman ng Diyos natin. Amen. Nalala ko isang kapatid natin from nung tayo nasa Trump Plaza pa. Pastor, pag-pray mo ako, wala akong trabaho. Sabi ko, alam mo ba ang mayaman ng Diyos natin? Nakikita mo yung mga company sa Technopark. Ang dami nun. Humingi ka na isa doon. Alam niyo po, nung isang beses, bumalik siya sa akin. Sabi niya, Kuya Jack, ang bait ni Lord, binigay sa akin yung isa. So, grabe. No? Meaning, kasi lahat tayo, hindi natin alam kung hanggang saan abot ang kayamanan ng Panginoon. But yung access, yung sitwasyon ng relasyon natin sa Panginoon, medyo nagkakaproblema. Why? It's something happened na kung saan, Lord, tagal ko nang nag-pray mahina yata ako sa iyo. Parang nasa ang lakas ko. Parang, Lord, nasaan ka sa mga panahon ito? Parang hindi mo ako marinig, hindi mo ako maabot. No? Minsan ganun po. But it comes na gusto kong maintindihan, darating tayo sa pagkaunawa sa mga bagay na ito. Anong kulang? Amen? Sino pong may dalahin sa buhay, tanong nyo sa sarili nyo, anong kulang? Tama? No? Sino may mga pinagdadaanan? No? Ginawa mo ng lahat. Ang tanong, bottom line, ano kulang? Ginawa ko ng lahat. No? So, pag-aaral na natin yung mga bagay-bagay na yan. No? But this time, ito po yung mga pag-aaralan natin sa mga susunod na linggo. No? Stewardship of God's honors, ngayon yan. And then respected offering. And then Noah's offering, Abraham's tithes and sacrifices. Oh, Pastor, tithes na yata ito Grabe. No, parang hindi ako handa. Now, dito po natin maintindihan ang pagbibigay kung ano ang abot sa ating kaalaman versus doon sa principle na itinuturo ng Biblia. Amen? May principle po ang Biblia ang salita ng Diyos. Pag sinabing Biblia, it is God's Word. Amen? Now, pag narinig nyo ba ang prinsipyo ng Biblia, amen? Versus doon sa
prinsipyo na meron tayo, nag-a-align ba siya? That's why, kaya tayong tinatawag ng mga Christian, yung mga fellowship na to, biblical ano ba kayo? Base? Bible-based ba kayo? No? Yun lagi ang tanong eh. If you are not Bible-based, ayaw mong ibang umaten. Bakit? Hindi naman yun yung sinabi ng salita ng Diyos. Bakit ako gagaya, makikinig yan? So, what is yung pinag-uusapan lagi natin, and why we are transformed? Because there is power from the Word of God. Yun po yung bumago sa atin. Kaya kailangan nating sumunod, at dahil sa pagsunod natin, yun din ang unti-unting magbabago sa ating buhay. Amen? Are you aware? Sa gustong baguhin ng Diyos sa ating buhay. Amen? Sa ating character, pwedeng baguhin ng Diyos eh. Amen? Pwede natin baguhin sa ating sarili, pero pag hindi mo pinabago sa Diyos, paulit-ulit lang yan. Bukas, diet na ako. Bukas, magja-jogging talaga ako. Bukas, talagang iiwasan ko na siya. No? Yan yung aking mga isinusulat na bagay na kung saan di ko na gagawin ever. No? Pero sooner or later, no? Ano nangyari? Kailan tayo makatutupad sa mga ipinangako sa ating sarili. But the Word, the power of the Word itself, meron kayang kapangyarihan na bumago at gawin kung ano ang nais ng Diyos para sa iyo. Saan ka susunod? Sa sarili mo o sa salita ng Panginoon? No. Ayan. So, and then, August 30, the law. Yan. Ito yung magpapaulawa sa atin na kung ano ang kautusan ng Panginoon. Now, yung subject natin dito ay pag-uusapan po natin the whole or everything in it na nandyan na pag-uusapan natin is about what we have. Now, kung anong meron tayo, kaya ba natin ibigay sa Panginoon? No? In terms, the word or the terms, I can share to you the word giving. No? Giving is not about money only, your time, your priorities. Yun po ang sinasabi, ang sinabing giving. But this time, lahat naman tayo ay bibigyan ng kaunawaan, lalo na especially dito sa pagpapayag ng salita ng Panginoon, pag-aaralan natin. But this time, ito po yung principle natin pag-aaralan dahil global call, panawagan sa ating lahat ng mga mananampalataya. Amen? Taas ang kamay ng mga mananampalataya. Amen. So, dapat, sabi ng Bible, si Moses, pagka sinabihan ng Panginoon o nagdala ng mensahe ng Panginoon, hear me, or hear ye, no? Makinig kayo. Sabi ng mga inutusan ng Panginoon na magpahayag ng kanyang mensahe, makinig kayo sa akin, no? Dahil sila ang mensahero, sila ang messenger, no? Everyone needs, at ito yung participation natin, yung makinig, yung tumalima. Amen? So, global call. Amen? But anyway, so, may papakita akong mga pictures sa inyo. Kung nakikita, hindi yan, sis. Kilala niyo ba yan? Ha? Sino yun? Hindi, yung isa, sino yun? Ayan. Ha? August pa lang naman po yan. Okay. So, wala yan, hindi ako sama. Okay, so ayan. Kilala niyo po siya? Po? Sino po siya? Yung mga late 90s dyan. 80s. Ay, hindi na, no. Ang dami generation yun. Alright, MC Hammer, no?
Yan. Yung kumanta ng Can't Touch This. Diba yan yung panahon ni Francis R. na sumikat na from US. No? Okay? Now, gusto kong makilala mo siya. And he's born on March 30, 1962 in Oakland, California. Yung musical milestone niya, famous for major hits like You Can't Touch This, no? And Too Legit to Quit. Hindi ko na alam yung ibang songs nito. His 1990 album, Please Hammer, Don't Hurt, no? And was the first hip-hop album to reach diamond status. 1991 earnings brought, ito, 33 million, roughly 70 million today, no? Yun yung ine-earn niya during that time na siya ay sikat. Grabe. No? Compute nyo ngayon, magkano ang 33 million US dollars, ha? US dollars po yan. Hindi po yan Philippine money. So, from record sales, like Please Hammer, Don't Hurt, and touring endorsement, no? Meron po siyang tauhan na 200 person, entourage, no? Binabayaran niya ng 500 US dollars monthly, and then 12 million Fremont mansions, no? Ito yung salin niya, siguro, kung sasabihin natin. Napaka-grabe. But, you know what? During that time ng kasikatan niya, bigla siyang bumagsak. Nawala ang kanyang yaman, naghirap siya. And hindi ko na alam ang update niya, pero sa ngayon, kasalukuyan siya na siguro nagkaroon siya ng turning point at nakilala rin ng Panginoon. Dahil upon doon sa research ko, siya ay nagmi-minister ngayon in their community. Pero tuloy pa rin ang kanyang paggawa ng song, ng mga hits. And then he earned, yun, sabi doon, 70 million today. Yun yung pinatawag, yun yung inaani niya ngayon. So meaning, nagkaroon siya ng struggle, nag-failure siya sa management ng kanyang kayamanan. No? Na-mismanage niya. Now, sino po sunod? Ito, kilala niyo. Sino nakakilala? Nicolas Cage. Praise God, Brother Abed. I don't know about some popular movies niyan, pero magaling na artista to. No? Magaling po yan. No? Yung career milestone niya rose to fame in 1980s and 90s. No? With movies such as Bodyguard, Con Air, yan, The Rock. No? So nakapanood yan. Face Off, yan, napanood ko rin yung Face Off. Maganda yan. No? Best Actor Oscar Awards. No? During that time, pag na-award ka sa Oscar Awards, grabe na. Talagang sikat na. Sikat ka na sa buong mundo. No? In the mid-2000, he's amassed immense wealth that reached, siya, 150 million US dollars. So, nagkakaroon siya. Nag-gain siya ng $150 million US dollars. He lost his money due to, ito na naman, yung sitwasyon niya. He lost his money due to excessive or eccentric spending. So, hindi niya, na-mismanage pa rin niya ang kanyang mga kayamanan. So, meaning, ay nag-fail pa rin siya. No? So, nawala ang kanyang pera dahil sa labis at kakaibang paggastos tulad ng pagbili ng mga mansyon, mamahaling sasakyan at mga lumang buto ng dinosaur. Yan ang kanyang mga pinag-ukulan. Nalubog sa utang at halos nawala ng mga ari-arian dahil sa kakaibang pagbili ng mamahaling bagay tulad ng kastilyo, kutsilyo, isla at dinosaur skull, pati na rin ang mga malalaking atraso sa buwis. So, meaning, na-mismanage din niya. No? And then, pangatlo, ay ito kilala na. Ayan.
Ayan. Yung ba namimiti? Yun yung aking hinahanga nung araw. Ayan. Taas ang kamay ng mga fan club ng Noranians. Nora Honor. Ayan. Kilala niyo po kung ba siya? Yung iba, siguro generation, hindi ko malala yan. Diba? Yun yung ginagaya ngayon ng mga, comedy, basta yung mga, nag-represent ng mga ganyan, So, meaning, nagkaroon dito ng sitwasyon na, nagsimula bilang mahirap na nagtitinda ng tubig sa estasyon, ng tren sa Bicol. So, yun yung kanyang pinagmulan. Naging national superstar sa musika at pelikula noong dekada 70. Kung naabot ko po yan, Yung iba, hindi talaga inaabot ito. Kumita ng napakalaki at nagtayo ng sarili niyang film production company. Naubos ang malaking porsyento ng kanilang kinita dahil sa paggawa at pag-produce ng mga pelikula na hindi kumikita. So, siguro, nung panahon na naglalabasan na ang mga technology na hindi na niya ma-handle na kung paano ang labanan ngayon sa industriya ng pelikula. So, napasok na maling pamamahala sa pananalapi at personal ng mga pagsubok. Ibig sabihin, nag-fail din siya sa sitwasyon. And siya po ay kasalukuyan, wala na talaga dito sa dahil totally disease na. So, isa po ito sa mga ipinakita ko na bakit natin dapat unawain at intindihin ang kanilang kalagayan. Dahil pwede natin, kung tayo ay makarelate, kung tayo ay naintindihan natin sila sa sitwasyon ng kanilang mga pinagdaanan, kung tayo man ay naroon, siguro baka pwede natin pansinin na pwede palang hindi, o pwede palang may kailangan pala akong hindi sundan sa kanilang mga naging yakap. Okay. Many people believe their possessions, talents, and life. Yung iba, naniniwala ng kanilang kakayahan, karunungan, kayamanan, naniniwala sila na ito'y bunga ng kanilang pagpapagal, hirap. Ikaw naman, at higit sa lahat, yung pag-aari nila, kanila lang. Ama? At ang itinataas ay sarili nilang lakas. Kanilang kapangyarihan na sila ang taguyod ng lahat ng ito. So, until we understand, tandaan niyo ito, until we understand God's ownership, we will never become faithful managers of His blessings. Hanggat hindi natin naintindihan na ang totoong may-ari ng lahat ng ito ay ang Diyos, walang saysay ang lahat ng ito sa ating buhay. Amen? Amen po ba? Amen. Okay. Let's proceed. In theological truth, pag pinag-aralan po natin, God's ownership is absolute because He is the creator, the sustainer, the sovereign ruler of all creation. Ownership gives the right to direct how His resources should be used. Yung kung kilala natin kung sino nagmamay-ari at tayo pinamahalaan dito, na-handle natin siguro ng maayos ang bawat bagay na mayroon o ginagawa natin o ginagalawa natin. Tama? Amen. So, let's go to our verse, Papi. Amen. Stewardship and God's ownership. Okay, so yung verse po, pakibasa ng isang malakas sabay-sabay. 1, 2, 3. Behold, to the Lord your God belong heaven and heaven of heavens, the earth and all that is
Okay. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ano napansin niyo sa mga verses na ito? Ano po? Behold, the Lord your God belong heaven and the heaven of heavens, the earth with all that is in it. Daming heaven, ano? Bakit kaya hindi sinabing isa na lang heaven? No? Ano ba meron doon? Daming heaven, binanggit. Well, punta tayo sa science. No? Kung pag-aaralan niyo po, there are three layers. No? And biblically speaking, binabanggit din ito ng Biblia. Ang first layer po ng heaven, alam niyo po ba kung anong first layer? Ang tawag doon ay atmospheric level. Amen? Ang atmospheric level, ito yung nililiparan ng mga ibon, agila, uwak, yung kayang abutin. Yung mga ulap, yan po yung atmospheric level. Now, yung pong tinatawag na isa, yung solar system, yan po yung second layer. Yung pinalalagyan ng mga moon, stars, no, planets, yan po yung second level ng heaven. No? Imagine niyo, gano'ng kalawak ang langit. Amen? Yung mga ibon yan, di makarating doon sa second layer. No? And then the third level, ano po ang third level? Nandun po yung spiritual realm. Nandun po yung throne ng Panginoon. And somewhere siguro na nakita ko rin sa newsfeed, no? May mga nagpo-post na siguro, ewan ko kung saan nila nakuha yun, nakita nila ang third level ng heaven. Ibig sabihin, nandun yung kingdom, nandun yung kaharian ng Panginoon. Grabe. No? Imagine, yung iba sa panaginip lang eh. Yung iba, nasa kalagayan ng kamatayan na nung sila ay nakasilay sa pinaka-rurok ng langit. No? Akala nila yun na yun. No? So, and then, the earth with all that is in it. No? Binanggit yan, then ang earth. So, no other than. The earth is special. You know what? Special ang mundo. Alam niyo po ba yun? Bible itself says or mention, binabanggit lagi niya ang earth. Why? Because there's something special on earth. Amen? Alam niyo po ba yun? Sino yun? Ayaw po yun. Amen? Bakit hindi binanggit ng Panginoon moon? And the moon with all that is in it. And the Pluto, all that is in it. And the Mars, Mercury, Venus, and all the galaxy in heavens, and all that is in it. Ano po ang meron doon sa earth? Ano yun? Yung special person, a special individual that God mentioned, that His love, His caring for us will be continued. Magtutuloy-tuloy, mananatili at hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos. Amen? So, now, gusto kong pa-share to sa inyo, may ilang bahagi ako dito na gusto kong ipaunawa about the principle. Ito po yung pag-unawa natin, paano tayo, kasi yung subject natin, giving. We can give, diba? Sabi natin, we can give what we don't have, no? Hindi tayo makabibigay kung wala tayo. Anumang wala tayo, hindi na tayo makabibigay. Pero yung ibang meron, hindi pa rin nagbibigay. Amen? Now, huwag niyo po akong munang pangunahan, pero gusto ko na maintindihan niyo saan ba ang pasimula ng lahat ng ito. Now, una po dyan, gusto ko ibahagi sa inyo,
God is the owner of everything. Sabihin nga po natin sabay-sabay. God is the owner of everything. Tandaan niyo po yan. Everything that we have in our surroundings, in family, in house, our son, daughters, lahat ng meron tayo, ang bigasan, ang palayok, ang lutuan, ang kalan. Amen? Hindi po atin yan. God is the owner of everything. Now, ano po ang biblical principle patungkol dito? Now, everything belongs to God because He created everything, the heavens, the earth, and everything in it. So, yun po ang sinasabi. And Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. Binanggit na naman ng earth. Amen? The earth is the Lord's. Meaning, sino yung mga nasa earth? Ayun yun. At lahat ng bagay, pag-aari ng Diyos. And Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Oh, special mention talaga ng earth. Amen? Grabe. From the first Bible verse pa lang, no, nandun ang pagmamahal ng Panginoon eh. Amen? This related to John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen? Nag-ano siya doon? In the beginning, God created the heaven and the earth. Now, ito po ang pinakamatindi. Yung Colossians chapter 1, verse 16 at 17. Okay. Ang sabi po riyan, babasahin ko sa Tagalog, ay si Kristo ang larawan ng Diyos. Sinama ko po ang verse 15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak na pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Another principle po ito ng Bible, ha? Yung panganay na anak na pangunahin sa lahat ng mga nilikha. The firstborn of all creation. Binanggit yan, no? But anyway, verse 16, sapagkat sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamagitan niya para sa Kanya. Now, intindihan niyo po yung talata. Amen? Maraming principle dyan about, Lord, paano ba ako magbibigay? At pag naintindihan natin ito, napakadali at napakaluwag sa kalooban pag ginawa na natin at in-apply. Amen po ba? Now, may assignment ako sa inyo. Basahin nyo ang chapter 1 ng Colossus. This is the reason, tandaan nyo po ito, bakit nag-overflow ang pasasalamat ni Paul tuwing ipagpipray niya ang mga taga-Colossus. Tandaan nyo po yan. Assignment ko po sa inyo yan. Dahil sooner or later, itatanong ko yan. Okay? So, hindi po ngayon, may to exam. Okay. As a Christian, sabi ni Rick Warren, you were made by God and for God. And until you understand that life will never make sense, hanggang hindi mo naintindihan that you are made by God and for God. Amen? Or you belong to God. Amen. Amen. That's why, nilikha tayo ng Panginoon eh. Ang isang inventor, ang isang manlilikha, ang isang creator, pag siya ang gumawa ng isang bagay, natural, nasa kanya ang kapangyarihan, nasa kanya ang authority, nasa kanya lahat ng pamamahala. Tama? Amen po ba? Amen. So,
Ano po ang nais kong sabihin doon? Na dapat nating maunawaan that God is the owner of everything. Pastor, di ko naman po inaangkin eh. Lahat yan. Pamilya, di ba? Nung time na tayo ay nag-asawa o mag-aasawa, Lord, ibigay mo na sa akin ang pagkakasawa ko. Lord, matay. Ayaw na ibigay. Talagang prayer and fast pa tayo. Yung mga binata at dalaga, Lord, siya na ba? Mga prayer talaga. Grabe ang abot ng panalangin. But when it comes to, alam niyo, yung i-settle ang ating sarili in this kind of life na didesisyon na natin. No? Gawin po natin isang a wise man, isang matalinong tao na ang pundasyon niya ang Diyos. Mga kabataan, unahin ang Panginoon. Amen. Ang inyong mapapangasawa sa Panginoon manggagaling. Hindi sa inyong manggagaling. Hindi sa inyong tiyuhin, hindi sa inyong kapatid, o hindi sa inyong ano. Yung siya pinakilala sa akin eh. Mas mainam ang mapapangasawa, makakasama sa buhay, galing sa Panginoon. Yung mga mag-asawa na hindi pa nag-aanak, patuloy lang kayo sa panalangin, manggagaling sa Panginoon yan. Amen? Yung mga tao na walang trabaho, naghahanap, manalangin kayo. Magpipray ng Lord. Kung bibigyan ng Lord, pag-pray mo lang. No? Amen po ba? Amen. So, God is the owner of everything. Okay? Pangalawa, ano po ang pangalawa natin pag-aaral? Yung sabi niya na, stewardship is managing God's resources. Now, in the biblical principle, a steward manage what belongs to another. Sa biblical principle, nagmamanage ka, pag ikaw ay pinamahalaan, nagmamanage ka ng isang bagay na hindi sa iyo. No? Ipinagkatiwala sa iyo. No? What we need to understand, the key duties of a steward, yung ano ba ang gampanin o tungkulin ng isang pinagkatiwalaan. Halimbawa, kayo binigyan ng isang gwardiya, kunyari. Ang gwardiya, tingnan nyo na lang isang gwardiya sa isang company. Pinagtiwalaan siya, tama? Naniniwala siya na walang makakapasok na magnanakaw at walang magnanakaw na papasok dito. Ouch, Pastor. Bakit? Pastor, ako po eh. Dinala ko yung tape galing sa company. Maliit lang naman po ito eh. Yung paper bag po, inuwi ko. Maliit lang naman ito. No, anong tungkulin ng guard? Pag nahuli yun, nakita niya na inuuwi mo mga bagay na yan, kumpiskado ka, yari ka. Huli, pero hindi kulong. No? Magkakaroon namang grievances, pag-uusap. No? What duties of steward? Care. No? Once we are, steward, pinagkatiwalaan tayo ng isang bagay. Don't we care? Or wala ba tayong pakialam? Siyempre. No? Diba? Nalala ko si Asian. Magbili lang mo na isang bagay. Huwag mong ibibigay kay kay Ate Sol mo lang ibibigay yan, ha? Eh, may dumating sa bahay, hindi si Ate Sol. Tinignan, nagustuhan. Huy, kay Ate Sol yan! No? Grabe, ang pamamahalang meron. She cares. Tayo ba gano'n? Amen. What we are inside the church, involving the church, naandun tayo sa involvement that we are part of this church, member of this church, where we care. Amen? So, nagawain
in-announce, may parenting seminar, may gawain, may event. Do be there. Amen? Hindi ko po sinasabi ko sa wala rito ay hindi nakikita. Pero the moment that something may ginagawa ang church para sa atin, it is for you. That's why we have to care. Amen? Pangalawa, authority. Ang steward ay merong kapamahalaan. Tama? Nasa atin ang pamamahala na kung saan ay binigyan tayo ng authority. Amen? And the moment na napapabayaan natin ang pamamahala dito, nagkakaroon ng problema. Tama? Okay. And then yung accountability. We are more responsible, much more and much more responsible. The time, accountable ba tayo sa time? Amen? Every Sunday, every service, lahat ng gawain para sa Panginoon. I believe na hindi lang yung possession, hindi lang yung mga bagay na meron tayo sa buhay ang pinagkatiwala. That's why you are here. Pinagtiwalaan kayo ng Panginoon ng buhay upang kayo ay manatili, maglingkod, kumilala at tumanaw sa ating Panginoon na siya ay dapat lamang paglingkuran dahil siya ang may-ari ng ating buhay. Amen? Amen. So Matthew 25 verse 21, his master said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master." Ano po sinasabi rito? No? Dahil tayo magaling at lingkod na sumusunod na faithful servant tayo, no? Ang pinagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan din sa malaki. Paano kung doon sa maliit pa lang na bagay, hindi ka katiwala? Paano pag lumaki ka? O hindi ka aabot sa kalakihan ng pagkitiwala? Kaya yung iba, praise God sa mga napopromote sa trabaho. Praise God sa mga nag-i-increase. Praise God sa mga masisipag na tumatrabaho ng kanilang trabaho. Bakit? They deserve. No? Dahil pinagtiwalaan sila, kailangan tumanggap sila ng isang mas malaking dapat ipagtiwala para sa kanila. Okay? Ano pa ba? Nasabi ng Proverbs 3:9-10, honor the Lord with your wealth and with the first fruits. Again, ito na naman, yung principle na first fruit. No? Another principle po ito, in terms of giving. No? Pero i-discuss ko yan sooner or later. So, for all your produce, then the barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. No? Kung kunin niyo ang Panginoon, yung bagay na kung saan tayo ay gumaganap, ino-honor natin ang Panginoon sa lahat ng bagay na nagkakaroon tayo. Nagkaroon ka ng motor, Pastor, pa-bless ng aking motor. Pastor, pa-bless ng aking sasakyan. Pastor, pa-bless ng aking bahay. Pastor, pa-bless ng aking anak. Lahat yan, ino-offer mo sa Panginoon. Bakit? Ino-honor mo ang Diyos sa lahat ng meron ka sa buhay. Amen. Principle ng Diyos yan. Sabi mo sa katabi mo, principle ng Lord yan. Amen. Kaya huwag kayo magdadamot. Ano kayo magdadamot? Magdadamot sa Panginoon. Na lahat ng inaangkin nyo, lahat ng meron kayo, lahat ng nagkaroon kayo, unahin nyo ang Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen po ba? Amen. Nakuha natin ang Panginoon. Amen. So, ano po po? Ano po po ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa mga bagay nito? Pangatlo po, poor stewardship leads to loss. Ito ang nakakalungkot. Ang biblical principle, mismanagement
results in lost opportunity. Sabihin mo po nyo, mismanagement is lost in opportunity. Hindi na nagkaintindihan. Mismanagement results in lost opportunities. Amen. Nakita niyo yung pinakita ko kanina mga larawan? Yung mga naging sikat na artista, mga sikat na tao. No? In Matthew chapter 25, verse 14 to 30, di ka na pumabasahin niya, mahaba talata. It's the conclusion of the parable of the talents. Yung binigyan ng talents na 5, 2, and 1. No? And among them, yung 1 po ang hindi sumunod sa instruction. No? Meaning, na-mismanage yan. Ibinaon niya sa lupa at hindi ito tumubok. Walang nakitang fruit, walang nakitang bunga ang kanyang ginawa. Bakit? Dahil fearful, lazy. At ano po ang gagawin ng mga fearful at lazy pagdating sa ganitong bagay? Amen? Atapon doon sa outer darkness. Pero, yun po sinasabi ng Bible. Biblical principle po. Bakit? Tingnan yung buhay niyo ngayon. Bakit magulo? Bakit ang dilim-dilim ng paligid? Why? Because yung isang kusing na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, binimismanage mo. Tama? Amen? Biblical principle po. Poor stewardship leads to loss. Malaki ang nawawala. Malaki ang bagay na nawawala pag hindi tayo sumang-ayon sa prinsipyo ng Panginoon. Ano po ang signs of poor stewardship? Hindi po tayo nagre-record. Selfish choices, na doon lagi tayo, and hiding assets. No? Lagi natin itatago, parang makasarili lang ang bagay. No? Parang akala mo, lahat ay sa'yo lang. Ikaw lang ang nagtatamasa. No? So, yun po. And the fourth truth na gusto kong banggitin, true stewardship is an act of worship. The biblical principle, stewardship reflects our worship and trust in God. Yun po yung biblical principle. Stewardship reflects our worship and trust in God. In the areas of our daily practice, tingnan niyo po ito. Yung time, using hours and daily priorities wisely to serve people rather than status. Mamanage po ba natin ng time? Yan po yung areas that need a daily practice. How we manage the time, the talents, and especially the finances. In Romans chapter 12, verse 1, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Amen. Ano po ito? Ipinakikiusap ni Paul na sa habag, alang-alang sa habag ng Diyos, i-present natin ang ating sarili bilang banal or sacrifice, holy, banal, at katanggap-tanggap sa Panginoon. Yun po ang nais ni Paul. At yun po ang sinasabi ng Biblia. Amen. Kaya nga tayo pag nag-offering, yung tithes, alam niyo po, when you will give tithes to the Lord,
the Lord make it holy. Ginagawang banal ng Diyos ang iyong pagbibigay, ang iyong binigay. Because it's something that you offer to God, nililinis ng Panginoon yan. Ginagawang banal. Amen po ba? Amen. So, again, ulitin ko yung sinabi ko kanina. The Bible teaches a different perspective. God is the owner, and we are His stewards. Until we understand God's ownership, we will never become faithful managers to His blessings. Ang dami po yan. Hanggat hindi natin naiintindihan na ang Diyos ang may-ari ng kayamanan na meron tayo, ng sweldo, ng kinikita natin, ng pamilya natin, ng lahat ng nasa paligid na inaani natin, hanggat hindi natin naintindihan na Diyos ang nagmamay-ari niyan. Amen. Hindi tayo magiging faithful managers sa kanyang mga biyaya. Now, the question is, gusto ko itanong sa ating lahat, am I using God's resources for His kingdom? Am I faithful in the small things? Am I honoring God first, with everything He has entrusted to me? Amen. Intindihan niyo po. This is the message of God. Again, I want to remind you, God is the owner of everything. Stewardship is managing God's resources. And lastly, yung isang paalala sa atin, for stewardship leads to loss. And the last thing, true stewardship is an act of worship. The fact, the moment na pinagtiwala sa atin ang isang bagay, isang akto ng iyong pagsamba sa Panginoon. Diba po ba? How we worship right now the Lord, our Savior. How we worship right now the Lord, our Creator, as our Creator. How we worship the Lord, our God. Amen. Sa mga bagay na hindi natin naintindihan kung sino siya sa atin. Can we stand? Tumayo po tayo lahat. I encourage po sa inyo na kung naintindihan niyo ang mensahe ng ating Panginoon, at this time, hindi po natin alam ang sitwasyon ng ating buhay. Maybe bukas, makalawa, o the next year, hindi natin alam kung hanggang saan tayo sa Panginoon, sa mundong ito ngayon. Amen. I encourage you, dapat maunawa natin everything that we have right now. Commitment natin na isulit sa Panginoon. Our praises, our thanksgiving, our prayer. Ano pong meron pa tayo? Brothers and sisters, if we have, or we say that we have a relationship to God, dito pa lang sa first principle na tinuturo sa atin ng Panginoon, unawain natin. Let's go back to the worship, the heart of worship na meron
Oh, hallelujah. Lord. Awitin natin sa Panginoon ito. Hallelujah. When the music fades, all strip away, and I simply come, longing just to pray. Something else. Let's go back to the heart of worship. Hallelujah. Kung isang awitin mo ang sinasabi mo sa Panginoon. Hallelujah. No one can stand for all I have is yours, and the kingdom I'll give you more than a song, for the song in itself is not what you have required. Worship in the heart of worship. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I did, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I did, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Alam ko po na meron dito na mismanage. Hindi balanse ang sitwasyon ng kanyang buhay. Let me pray for you. Alam ko po na meron dito na struggle sa mga sitwasyon, senaryo sa kanyang trabaho, kanyang kaibigan, asawa, anak, pamilya. May pinagtiwala sa iyo ang Diyos pero hindi ko nahahandle ng ayos. Let me pray for you. You can come here in the front. Kaya kita lumapit sa Panginoon. Yung iba, parang hindi pa naiintindihan the first time
narinig ang panawagan ng Diyos. Ang lahat ng bagay, ito hindi usapin na kung ano ka, sino ka, kundi ano ka sa harap ng Panginoon. The Lord loves you. Jesus loves you. He came down from heaven to give you more opportunities in life, to give you more blessings in life. Subalit hindi mo pa nare-receive. You can come here. The Lord speaking to you right now. May mensahe sa iyo ang Diyos. Oh, hallelujah. 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 You search their hearts to God. You know their lives. From head to foot. Makikita mo sila, Panginoon. How they sincere. How they truth to you. Anong katotohanan meron sa kanilang buhay right now? I pray that you are the owner, you are the principal. Father, I pray for these young people here in the front of God. I pray blessings. I pray yung pinamamahala mo sa kanila, Panginoon. Tulungan mo sila na maging good steward, Panginoon. Ama, I pray right now, Lord God, whatever message, Lord God, na pinahayag mo right now sa kanila, Lord, they will do anong nais mo, Panginoon. Tulungan mo sila makatupad sa mga naisin mo, Panginoon, at kalooban mo. Oh, Father God, I pray for my brothers and sisters here. I pray blessings upon blessings to make a good punishment beyond all the things that they have. I pray right now, Lord God, makita nila, Panginoon, na unahin ka sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, Panginoon, dahil naroon ang iyong biyaya, naroon ang iyong pagpapala, naroon ang kalakasan, naroon ang bagay na kaya mong ipagkaloob, na hindi kayang ipagkaloob na sa limutan ito. I pray right now, Lord God, all the people, all nagmanin ito lahat sa loob ng bahay sa bahan na ito, Panginoon, na nagnanasa ng niyaya mo. Abutin mo ang kanilang mga pintuan, ang kanilang mga bigasan, ang kanilang mga bahay, ang lahat ng sulok ng kanilang mga tahanan. Abutin mo ng pagpipala at palayasin mo ang magmawa o tanghanang kaaway sa kanilang buhay na hindi makapaghari, hindi makapanaguli. Pinalayas namin at inalis na namin ang karapatan sa pamagitan ng pangalan ng Panginoong Yesus na makapangyarihan na walang pangalang sukat o ibinigay sa sinong ng langit, kundi ang pangalang Yesus na sukat o kaligtas ng lahat ng sangkatauhan. Salamat, I pray right now. Salamat, O Diyos. And then I declare victory. I declare blessings.